Tinungga niya ang alak na nasa mini-fridge ng hotel room ni Leo. Inis na inis siya dahil akala niya may gagawin ito, pero pagkatapos nitong punitin ang jersey na suot, ay tinakluban naman siya ng coat. Inaamin niya na umasa siya na may mangyayari. Mas lalo lang nitong ginulo ang isipan niya, dahil sa mga pinagsasabi nito. Tumunog ang cellphone niya, kaya tiningnan niya iyon. Si Missy at Amy ang nag-text sa kanya, dahil hinahanap siya. Nag-text siya sa mga ito na hindi siya makakauwi, at bukas na lang at sinabing safe naman siya, kung nasaan man siya. Mabuti na lang hindi na nagtanong ang mga ito. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Leo, hindi niya ito nilingon dahil naiinis siya. Stop drinking, it's not good for your health. Napairap naman siya sa kawalan. The clothes arrived. Pina-dry clean ko lang para makapagpalit na tayo ng damit, dugtong pa nito. Saan ako matutulog? Isa lang ang kama. Pasigaw na tanong niya dahil nabibwisit pa rin siya rito. Why are you so mad? Because I didn't let you leave. Hindi siya sumagot, at inubos na lang ang alak na hawak. Binuksan niya ang panibagong bote at nilagok naman iyon. Stop drinking, Bianca, he said with full authority. Inagaw nito ang alak at ito ang umubos sa bote na yun. Napatingala pa siya, at napatitig sa Adam's apple na gumagalaw dahil sa pag-inom nito. Napaiwas siya nang bumaba ang tingin nito sa kanya. He murmured. Rinig niya ang pagbuga nito ng hangin, at paglayo nito sa kanya. Siguro nga talaga ay hindi siya nakakaakit tingnan. Hindi man lang ito tumingin sa katawan niya, nang mapunit nito ang damit na suot. Pagkatapos siya nito halikan, ay parang iniwan na siya sa ere. Lahat ng mga sinabi niya sa sarili, ay naglaho na parang bula, dahil sa nararamdaman niya para rito. Ilang minuto rin ang lumipas, at may nag-doorbell na sa room, at si Leo naman ang nagbukas. Pagbalik nito ay may dala na itong dalawang paper bag. Change your clothes, ani nito at binigay ang isang paper bag. I'll just take a bath, dugtong pa nito. Pumasok ito sa banyo, kaya naiwan siya mag-isa. Natulala lang siya sa paper bag na hawak, at sa pinto ng CR kung saan pumasok si Leo. Kinagat niya ang ibabang labi, nang may pumasok sa isip niya. Bakit parang lumalakas ang loob niyang magpapansin dito ngayong gabi? Dahil ba nakainom siya, o dahil ang apoy sa katawan niya, ay hindi pa tuluyang nawawala? Kumuha siya ng isang bote ng alak, at muling inubos iyon ng diretsyo. Nababaliw na talaga ako na ata ang pinakamaharot na babae sa balat ng lupa. Napapikit siya at unti-unti niyang hinubad ang damit niya, hanggang sa wala ng saplot ang matira. Promise, this will be the first and the last. She badly wants him, and knows she can't sleep until she gets what she wants. Ngayon lang talaga, kakalimutan ko muna ang lahat. She slowly took a steps till he reached the bathroom door. She was biting her lower lip, while holding the doorknob. Pagkapihit niya roon ay parang may nagwagi sa kalooban niya, dahil hindi iyon nakalock. Napatalikod ito sa kanya nang malamang nakapasok siya. Malaki ang bathroom dahil may glass wall and door pa, para makapunta sa shower. Get out, please. No, sigaw niya. Nakatalikod pa rin ito sa kanya, kaya humakbang siya papalapit dito, at binuksan ang glass door para tuluyang makapasok. Sunod-sunod ang pagmumura nito, na parang hindi gusto ang nangyayari. Mabibigat ang paghinga nito. You're drunk, baby. Just get out, please. He pleaded. Nag-init lalo ang pisngi niya, dahil sa tinawag nito sa kanya. Kumislot ang ulo niya dahil na rin siguro sa alak. Tinatamaan na talaga siya ng tuluyan ng alak na ininom niya. Leo, muling tawag niya rito, talaga bang ayaw mo sa akin? Hindi ba ako nakakaakit kaya ka nagagalit? Malungkot na tanong niya. You don't know what you're doing, baby. Please. Hinatak niya ito para mapatingin sa kanya. Kita niya ang sunod-sunod na paglunok nito, habang nakatingin sa mga mata niya. Patuloy pa rin ang agos ng shower, kaya pati siya ay nababasa na. Pinalupot niya ang kamay sa leeg nito, at tumingkayad para hulihin ang labi nito. Parang mas lalong umiikot ang paningin niya, at mas nadidagdagan ang apoy sa katawan niya. Kinagat niya ang labi nito, gaya ng ginawa nito sa kanya. Ina naman, mura nito at hinawakan siya sa balikat para patigilan. Don't do anything you'll regret.
Hindi ka naakit sa akin, hindi iyon tanong, sinabi niya lang ang nakikita niya ngayon. Napayuko siya dahil sa kahihiyan na ginawa. You don't know how I restrained myself earlier. Hinuli nito ang baba niya, para mapaangat ang tingin niya. You tempted me and made me crave for you, big time. Napatingin siya sa labi nitong pinasadahan ng dila. Don't let alcohol put you in a situation you will regret. I want you to, baby, but I can't have you like this. Shut up and just let yourself want me, Leo. I want you, and I'll still do this even if there's no alcohol. She reached his lips again this time. Leo kissed her back passionately. Para ba silang mga uhaw na uhaw sa isa't isa? This is what she wants. She wants to feel Leo. Gusto niya ang pagdikit ng mga balat nila sa isa't isa. She will freak out tomorrow, but no, she will not regret this decision. Kung sa iba ay dahil sa kalandian ito, para sa kanya ay hindi. She likes Leo so much. No, she already fell for him. Hindi niya alam kung kailan, pero sigurado siya sa nararamdaman niya. Hindi siya ganito noong nagkagusto siya sa ex niya. Hindi siya nakaramdam ng sobrang lalim katulad nito. Napakapit siya ng gusto sa binata, nang binuhat siya nito paharap. Walang nagtatangkang pumutol sa paghahalikan nila. Oh, she whispered when her back touched the cold glass wall. Leo explores her mouth using his tongue. Napahawak siya sa buhok nito at napasabunot doon. Nang maghiwalay ang labi nila, muling nagkasalubong ang paningin nila. They are both looking to each other, with so much desire. Napakapit siya nang maglakad ito palabas sa shower area. Pinaupo siya nito sa sink, at inabot nito ang malaking tuwalya para panasan siya. Hindi pa rin siya nagsasalita, dahil naghihintay lang siya sa susunod na gagawin nito. Nang makatapos silang makapagpunas ay binuhat siya muli nito at hinalikan. Ginagawa niya lang ang ginagawa nito. Leo is a good kisser, indeed. Ayaw niya nang isipin kung paano ito natuto ng ganon. Binagsak siya nito sa malambot na kama, at tumabi ang binata sa kanya. It's perfect for me, he muttered while grabbing her. She tilted her head when Leo kissed her neck, down to her. Leo, she shouted. He was biting her chest aggressively. Napahawak siya sa bedsheet ng mahigpit, nang bumaba pa ang halik nito, hanggang sa puso niya. Bigla naman ito huminto, kaya naitungkod niya ang siko para tingnan ang binata. Nagtama ang paningin nila, dahil nakatingin ito sa kanya. Dinilaan nito ang ibabang labi, habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Napahiga muli siya ng maayos, at napapikit dahil sa ibang nararamdaman. Leo was kissing her, makes her sound loud and loud. She curled her toes and bent her body, because she felt so much trembling. Nakahawak lang ito sa balakang niya ng mahigpit dahil sa paglilikot niya. Halos mabaliw na siya, lalo na nang may mamuo sa kanyang puso na gustong lumabas. Naiihi ako, sigaw niya. Tama na, nabigla siya sa ginawa nito. Her lips parted when her body shook, because she had reached her success. Hingal na hingal siya at pawis na pawis siya, kahit nakabukas ang aircon. He cursed, "You're so sweet, baby." Her cheeks burned because of what Leo said. Hindi na siya makapag-isip ng matino dahil sa lagay niya. Muling yamakap ito sa kanya, habang hinahawakan ang kanyang bewang. Napaiwas siya ng tingin, nang tingnan nito ang kabuuan niya. Beautiful, sambit nito. Napatingin siya rito nang hawakan nito ang pisngi niya ng marahan. Dumagundong ang puso niya, dahil sa kaba at excitement, nang mapalapit nito ang sarili sa kanya. Parehong mabibigat ang paghinga nila. Kagat-kagat niya ang labi ng unti-unting ginawa ang gusto ko. Hindi niya iyon tiningnan kanina, pero sa nararamdaman niya ngayon ay masyado yung ano para sa kanya. Daing niya at napapikit dahil sa gumuhit na sakit. Naramdaman niya na natigilan ito. You're still. Naramdaman niya na akmang babangon ito, kaya agad niyang pinulupot ang kamay niya sa leeg nito, at hinatak ito para mahalikan sa labi. Continue, she said between the kisses. But, why did you do that? Sinalubong niya ang ginagawa nito, dahilan para mas lalo niyang maramdaman ang sakit. Umawang ang labi niya at napapikit. Please, ani niya. Sigurado siyang pag hindi pa nito tinuloy, ay mas tatagal lang ang sakit. Pinunasan nito ang pisngi niya, dahil naluha na pala siya.
Hinalikan nito ang noo niya at mata niya. He started to work slowly, but after a minute, it became fast. Naidikit niya ang kuko sa balikat nito, dahil sa pag-iisa ng pangarap nila. Para bang sumasayaw sila na pabilis ng pabilis, pati kama ay sumusunod sa kanila. Kinuha ni Leo ang isa niyang kamay, at hinawakan iyon. Pinagsiklap nila ang kamay nila, habang sumasabay sa agos ang katawan nila. Baby, bulong nito sa tainga niya. Napahawak siya sa matigas nitong braso, nang halos mangisay ang katawan niya nang marating niya ang finish line. Mabilis na umalis ito sa tabi niya. I'm sorry, baby. I'll clean you up, sambit nito at hinalikan ng noo niya pati ang labi. Hindi na siya nakapagsalita, dahil talagang napagod siya sa ginawa nila. Dala na rin ng alak ay mabilis siyang hinatak ng antok. Nagising siya ng masakit ang katawan, lalo na ang isang parte niya. Napatingin siya kay Leo na tulog habang nakayakap sa kanya. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahan na inalis ang kamay nito sa bewang niya. Maaga siya nagising kaya tulog pa ito. Nang makaalis sa kama at makatayo, ay kinuha niya ang damit na binili sa kanya at sinuot iyon. Dahil cellphone lang ang tanging dala niya, ay iyon lang ang kinuha niya. Iniwanan niya na ang sirang jersey at palda, bahala na siya na mag-explain kay Missy at sa mga kapatid. Hindi niya nanilingon pa ang binatang tulog, at dali-daling lumabas ng hotel room nito. Hindi siya nagsisisi dahil sa nangyari, ginusto niya iyon at kailanman hindi niya iyon pagsisisihan. Pero alam niya pa ring mali iyong naging desisyon niya, kaya susundin niya na ang sinabi sa sarili na iyon na ang magiging una at huli. Siguro makikiusap na lang siya kay Francis, na hindi niya na kailangan ng bodyguard, dahil kaya naman niya ang sarili. Kung mapilit ito at ang asawa niya, ay pwede naman iyong babaeng driver na pumalit kay Leo. Nagtaksi siya at tinawagan ang kapatid na si Amy na pauwi na siya, at ilabas ang wallet niya na nasa bag, dahil wala nga siyang perang dala. Pagkarating niya ay binayaran na niya ang taxi. Saan ka galing ate? Bago ang damit mo pansin nito sa ayos niya. Sa kaibigan ko. Biglaan kasing nandito siya at nasa hotel nakastay. May problema kasi, kaya sinamahan ko na lang, pagsisinungaling niya. Mukha naman itong naniwala dahil tumangulang. Pumasok siya sa kwarto, para kumuha ng tuwalya at bagong damit. Maliligo na siya habang hindi pa gising ang magulang niya. Pagkatapos niya maligo, ay sakto paglabas niya ay nagsilabasan na ang mga kapatid, para kumain ng umagan. Anak, babalik ka na ba sa Manila? Tanong ng kanyang ama. Opo pa, marami pa akong gagawin Sakto lang talaga na day off ko nang magkasunod na araw, nagsandok siya ng kanin at ulam para kumain. Nagkwentuhan lang sila saglit, at pagkatapos kumain ay kumilos na agad siya. Nilapitan niya ang ama at ina niya, para abutan ito ng pera. Ano to anak? Ang laki naman nito. Ani ng ina nang mahawakan ang makapal na pera. Baka naman masyado mo nang tinitipid ang sarili mo. Tanong ng ama niya. Ngumiti siya at umiling. Wala kasing nakakaalam na sobrang laki ng sahod niya kada buwan, idagdag pa ang sweldo niya sa restaurant. Free kasi lahat ng kinakain ko pa, ma, kaya nakaipon ako ng malaki. Sa inyo na yan panggastos pa sa mga iba. Sabihin niyo ulit pagpaubos na ang mga gamot at vitamins niyong lahat, para makapagpadala ako at bumili kayo ng marami. Napaka-importante ang kalusugan, kaya pati ang mga kapatid niya ay pinabibilhan niya na ng vitamins, at masusustansyang pagkain. Maraming salamat anak, sambit ng magulang niya. Niyakap niya ang mga ito at hinalikan sa pisngi. Kailangan ko nang umalis pa. Mag-iingat kayo rito, at magsabi kayo kaagad sa akin kung may emergency ha. Bilin niya pa. Niyakap niya rin ang mga kapatid niya, at inabutan niya ng pera para sa mga gusto nitong bilhin. Salamat dito ate. Ani ng mga ito. Amy, ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo. Bantayan mo yan ha. Si Amy kasi ang pinaka-inaasahan niya, para magbantay sa mga bata nilang kapatid. Oo ate, mag-ingat ka roon. Salamat ulit sa pangbili ng cellphone, tuwang-tuwa na sambit nito. Ngumiti lang siya rito at tumango. Binigyan niya kasi ito ng pambili ng cellphone, dahil kita niya na sobrang luma na at basag pa ang screen. Importante rin yun para rito dahil dalaga na, at kailangan ng maayos na gadget, para gamitin sa pag-aaral. Bago siya tuluyang umalis, ay kinatok niya muna sa tindahan si Missy, at inabutan ito ng sobra na may lamang pera.
Nagulat ito at ayaw patanggapin, pero pinilit niya. Si Missy ang lagi niyang natatakbuhan, lalo na pag walang titingin sa mga kapatid niya. Hindi ito nagreklamo o humingi ng kung ano sa kanya. Malaki ang utang na loob niya sa kaibigan. Ipangbili mo ng gusto mo. Hindi nabilhan ng pasalubong, dahil biglaan lang din ang punta ko rito. Nako, hindi naman kailangan pero maraming salamat dito Bianca. Nagkwentuhan lang sila saglit, at umalis na rin siya kaagad. Nang makakita ng taxi, ay pinara niya kaagad iyon at sumakay. Hindi naman sobrang traffic dahil maaga-aga pa. Lunchtime siya nakauwi sa Manila. Muling tumunog ang cellphone niya, at nakita niyang tumatawag si Leo sa kanya. Kanina pa nga ito tumatawag, pero hindi niya lang sinasagot. Nakasakay kasi siya sa bus, kaya hindi niya ito makausap. Sinagot niya iyon at naunahan siya nito magsalita. "Where are you?" Matigas na sambit nito. Ramdam niya sa boses nito na galit ito. "Nandito na ako sa Manila, sa bahay." Naputol ang sinasabi niya, dahil biglang namatay ang tawag. Napabuntong hininga na lang siya, at dumiretso sa kwarto niya. Humiga siya sa kama at natulala sa kawalan. Sigurado siyang pag nalaman ito ng asawa niya ay mayayari siya. Wala naman sa kasunduan ang bawal siya makipagrelasyon, pero dahil kasal na siya sa kontratang asawa, responsibilidad niya ang maging loyal dito ng 2 taon. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Francis. Mabilis naman itong sumagot sa tawag niya. "Hello, yes. How can I help you Mrs. Duncan? Oops, my bad. Just forget that I said your husband's surname," he laughed. "So, Duncan ang surname ng asawa ko. Busy ka ba?" Tanong niya rito. "I am always busy, but you're my client's wife, so I have time for you. What's the matter? Pwede bang wala na akong bodyguard at driver? Kaya ko naman mag-isa sa bahay, saka kaya ko rin bamiyahe mag-isa. Kaya pala nagiging dragon na naman ang lalaki," tawa nito. Natigilan naman siya dahil sa pagtataka. "Ha? Oh, sorry. May kachat kasi ako. So ano nga uli yun? Bali gusto mo siyang umalis sa bahay." Pagkaklaro nito. Kinagat niya ang labi at tumungo, kahit hindi naman siya nito nakikita. Oo, Leon lang naman ang paraan para matigil na ang kaibangan niya. Sigurado siyang kahit paulit-ulit niya sabihin sa sarili, na kailangan niya tumigil ay paniguradong hindi niya na naman iyon masusunod. She can't stop her feelings and burning desire if she's always with Leo. Too bad, I can't do that, sambit nito na nagpabagsak ng balikat niya. Your husband will not allow that, he added. Hindi na siya nagpumilit pa, at nagpasalamat na lang sa oras nito. Muli siyang nakaidlip sa posisyon niya, at nagising na lang nang maramdaman na may nakayakap sa kanya. Naimulat niya ang mata, at laking gulat niya nang makita si Leo sa tabi niya. Nakatitig ito sa kanya, at napansin niya rin na nakaunan na siya sa braso nito. Aalis na sana siya nang humigpit ang hawak nito sa bewang niya. Don't go, seryosong sambit nito, habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Nandito ka na pala, ani niya. You left me, matabang na wika nito, at mas lalo pa siyang hinipit. Napasubsob siya sa dibdib nito, dahil mas humigpit ang yakap nito sa kanya. Nauna lang ako, you said you'll not regret it, but when I woke up, you're not beside me anymore. Nakagat niya ang labi sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi ko naman talaga pinagsisihan, gusto ko yun. I want it too. Napalunok siya nang lumuwag ang yakap nito sa kanya. Napausog siya sa kabilang dulo, at iniwas ang tingin dito. May asawa ako. I know and I don't care, sambit nito. Binaling niya ang tingin sa binata nang umupo ito, at sinandal ang likod sa headboard ng kama. Mali ito. It's not, because it's just a contract. Nanlaki ang mata niya, dahil alam nito ang tungkol doon. Paano mo nalaman? Gulat na tanong niya. Napaupo siya at hinarap ito. Umiwas ito ng tingin, at napasuklay sa buhok gamit ang kamay. I just know. Napahawak siya sa noo niya, at pilit pinoproseso ang sinasabi nito. Alam mo ang tungkol doon. Kailan pa? Kinakabahang tanong niya sa binata. Hindi siya nito sinagot, at hinawakan na lang ang kamay. Hinatak siya nito at niyakap ng mahigpit. Naramdaman niya ang paghalik nito sa tuktok ng ulo niya.
Sobrang lakas ng tibok ng puso niya, na halos hindi na siya makahinga. It's not important how I know. The important thing is don't ever leave me again, baby. I might go crazy if you did it again.